Janela Ira Manyo de la Peña. Day off nga muna ng inyong kuratsa ngayon mga mi. At luluwas nga tayo dahil big day ngayon ni ate. Maaga nga kaming lumuwas papunta ng PICC ngayong araw kasama ang buong pamilya. Medyo tinanghali na nga kami dito paluwas dahil expect namin ang traffic ay Manila pero na-traffic kami dun pa lang sa gawing Bulacan. At dito nga ang aming punta sa PICC. After 27 years, ngayon lang ulit ako nakabalik dito. Bago nga kami pumasok sa loob, ay kumain muna kami ni Inchik. O ayan, di ba? Solve na siya sa kanyang adobong manok with Coke. Kami nga lang dalawa ang pwedeng pumasok, kaya naiwan na lang sa sasakyan yung aking pamangkin at yung Medyo aking malayo yung pagkakaparking ng sasakyan namin dito sa may PICC. Kaya eto, lakad-lakad na naman ang mga person, kasabay ng mga magulang din at mga batang gagraduate. At pagpasok nga namin dito sa loob ng PICC is pila malala. Ayan ang haba-haba ng pila. So, pila muna kami para makapasok kami dun sa kanilang plenary hall. At habang nakapila nga kami dito, iniisip ko kung dito ba talaga yung PICC na napuntahan ko 27 years ago. Dahil sa totoo lang, bagong-bago itong mga nakikita ko. Sabi ko nga para ngayon pa lang ako nakapasok ng PICC. At bago pa nga ako mawala sa aking sarili, malaking palakpakan naman para sa mga grupo na nagbigay ng kasiyahan para sa mga taong naiinip dahil sa haba ng pila. At after nga naming makapasok dito is pila ulit na naman. At mahaba-haba na naman na lakaran. Ewan ko ba bakit inikot-ikot nata namin yung PICC. Buti na lang hindi sumumpong yung sakit na nararamdaman ko sa gawing likuran ko or sa gawing balakang. Mabuti na lang pala at hindi ko nakalimutan bitbitin yung aking jacket dahil dito pa lang sa may pintuan na to ay naku, sinasalubong na ako ng lamig ng aircon. Lagi nga akong pinagtatawanan ng mga junakis ko kapag ako ay ginaw na ginaw samantalang sila ay chill-chill lang. Ay anak, mararanasan nyo rin ito kapag kayo ay nasa age of 40s na. At dito nga ay pumasok na kami sa plenary hall. Naghanap kami ng aming mapupwestuhan. Mabuti na lang pala at napaaga yung pagpasok namin dito. Pero kahit maaga kami, halos punuan na rin yung mga upuan dito sa may gawing gitna. At minadali na rin namin yung paghahanap ng pwede naming maupuan dito. Dahil sa totoo lang, dire-diretso pa rin yung pagdating ng mga magulang. Madami pa nga kaming naiwan doon sa may pilahan. At eto nga, nakakita na ng pwesto si Inchik dito sa may bandang kanan. At swerte naman at meron pa akong nakitang dalawang pwesto dito sa may bandang gitna. At habang nga ang inaantay namin mag-start yung program, napagkwentuhan namin ni Inchik na hindi na siya kakabahan tuwing Friday at hindi na rin siya iikot para makahanap ng 2-5 at maibigay kay ate ng Sunday para sa weekly allowance niya. Sabi ko sa kanya, hindi pa sure yan. Siguradong bibigyan pa rin natin ng allowance dahil wala pa naman siyang work at kung mayroon man siyang work, syempre hindi pa naman siya susweldo agad-agad. Natutuwa nga kami dito kay ate na kahit na 2-5 lang yung allowance niya weekly ay napapagkasya niya. Totoo lang, mula nung mag-aral si ate sa Maynila, hindi na ako nakabili ng mga gamit niya. Kahit anong gamit niya, wala na akong binili kahit isa. Nakikita ko na lang na meron siyang mga bagong damit at mga bagong gamit. Hindi naman niya hinihingi ng pambili sa amin. At kapag ka mayroong mga okasyon, makikita mo siyang may dala-dala siyang pasalubong. Sabi ko nga sa kanya, wag na siyang bibili ng pasalubong at idlaan na lang niya dun sa allowance niya o panggastos. At swerte nga rin na dito sa kanyang OJT ay nagkaroon siya ng allowance para makatulong din ng financial dito sa kanyang graduation fee. Malapit pala kami sa kanilang dadaanan. At inabangan ko na nga dito si ate na sana dito siya dumaan. Pero nagulat ako, meron din pala silang daanan doon sa kabila naman. Sabi ko nga, swerte na lang kung makadaan dito si ate at mabibidyohan ko siya. Pero kung hindi, sorry na lang sa akin. At habang ang inaantay ko siya, nagulat na lang ako, sabi ni Inchik, ayun na! At sa gulat ko nga ay napasigaw ko yung pangalan niya at nagkatinginan ng mga katabi ko. Janela Ira Manyo de la Peña.
At ito nga yung part na matagal na naming inaantay at ipinagdarasal na sana ay makarating tayo sa ganitong pagkakataon. Sabi nga ng nakakarami ay makararaos din. Ayan nga, at nakaraos na tayo, ate. Naaalala mo pa ba nung ikaw ay nasa elementary pa? Halos lahat ng mga classmates mo ay binubuli ka kung ano-ano yung mga itinatawag sa yung mga pangalan ng mga hayop. Pero hanga ako sa'yo dahil hindi mo sila pinapansin. Hindi mo sila iniintindi, hinahayaan mo lang sila at hindi mo sila inaaway. Nakafocus ka lang sa iyong pag-aaral, lalo na sa iyong mga homework. Hindi ka papayag na hindi natin yon gagawin everyday. At nung high school ka nga, siguro dahil na rin sobrang mangbuli talaga yung classmate mo na yon, ay hindi mo na siya natiis at isinumbong mo na sa akin. At isang masakit na kurot yon para sa akin na makita kang umiiyak sa araw ng iyong klase. Para ko na rin nakikita nung umiiyak ka kapag hindi magkasya sa'yo yung mga damit na isinusukat natin doon sa department store. At idagdag pa natin dyan yung mga taong nagbubulungan kapag nakikita tayong magkasabay. Nagbubulungan pero pinaparinig naman yung ibinubulong sa atin. Kataba na, maragulya pakingin ba? Mabuti na lang at hindi ka nagpatalo sa mga tao na ganon. At ito na. Congratulations, graduates. At sa pagtatapos ng host sa event na ito, ay napaluha ako dahil sa sobrang saya at nasabi ko na thank you Lord. Dahil sa kabila ng maraming daladalahin na problema sa buhay, may mga ganitong regalo pa rin na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At hindi tayo binibitawan at hindi tayo pababayaan. Kaya lagi na lang nating iisipin na ang lahat ng mga binibigay niyang pagsubok ay kakayanin natin. At lagi tayong magpapa-thank you Lord talaga. Amen. Panibagong pinto na naman ng yugto ng buhay ang mabubuksan para sa mga batang nagtapos at nawa ay matupad ninyo ang mga binuo nyong pangarap. Sa kabila ng iba't ibang balakid, kayo ay mga nag-aaral pa. At lagi pa rin ninyong tatandaan na kaming inyong mga magulang ay lagi pa rin nandirito, nakasuporta, nagmamahal, handang tumulong sa abot pa rin ang aming makakaya. At sa'yo ate, huwag kang mapapagod lumaban sa buhay. Pagpatuloy mo lang kung ano yung iyong nasimulan, sikapan mong matupad ang iyong mga pangarap sa buhay. Lagi lang kaming nandirito at proud na proud kami sa iyo. Love you ate, mahal ka namin. At muli, thank you Lord. Hashtag one down, one to go. At God bless po sa ating lahat. Bye!